sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte noong umaga ng Lunes, Hunyo 22. 20 naman ang kabuang sugatan, 15 rito dahil sa pamamaril. Ayon sa inisyal na pagsisiyasat ng Tacloban City Police Station, dakong alas 9 ng umaga nangyari ang insidente. Agad din namang nahuli ang 2 minor de edad na sospek na parehong grade 9 student ng naturang paaralan, edad 14 at 15 anyos. Agad din namang sinuspindi ang klase sa nasabing paaralan kabilang na ang San Jose Central School at ang Manlurip Elementary School. Sa ngayon, patuloy na inimbestigahan ng pulisya kung ano ang motiba ng 2 estudyante sa pamamaril na pawang gumamit ng kalibre 38 na baril at Glock 9mm semi-automatic pistol. Ang susunod pong balita, mga kababayan po natin, sensitibong balita lamang po. Nagpahayag ng pagkaalarma si ABC President Richard Redondo sa dumaraming bilang ng mga nagpapatiwakal sa Zambales, lalo tigit na sa bayan ng Iba. Sa kanyang privilege speech, nababahala si SB Redondo na punong barangay din ng Amungan. Sinabi niya na simula Enero 2026 hanggang kasalukuyan, mayroon ng naitalang 15 kaso na pagpapatiwakal. 7 roon ay dito sa bayan ng Iba. Sa 7 iyon, 2 ay sa Lipay Dingin at ang natitirang 5 ang naitala sa Barangay Amungan. Dagdag pa niya, nakakabahala na ang dumaraming kaso na nagpapatiwakal, kaya't minungkahi niyang paigtingin ang pagdamay at pagbibigay importansya sa kalusugang mental na sinang-ayunan din ng iba pang miyembro ng Sangguniang Bayan. Panawagan naman sa publiko, kung may kakilala po kayong nagkakaroon ng mga suicidal tendencies, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na guidance centers o tawagan ng National Center for Mental Health Crisis Hotline or mobile number 0917-899-8727. Inuulit ko lamang po, ang mobile number ng National Center for Mental Health Crisis ay 0917-899-8727. Para naman po sa magandang balita, nakiisa ang lokal na pamahalaan ng Iba sa paggunita sa Philippine Arbor Day ngayong araw, June 25, 2026. Ayon kay Sir Yves Briggs Acle, Head ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO, sa flag raising ceremony noong Lunes sa Iba Municipal Hall tuwing Hunyo 25 taon-taon ang paggugunitang ito. Bilang pakikiisa sa programang ito, aniya, nagkakaroon kasalukuyan ng tree planting ang ilang empleyado ng LGU Iba. Ang mga nasabing empleyado ay nasa Sitio Olpoy, Barangay Amungan ngayon upang magtanim ng mga puno ng langka at guyabano ngayong pagsagsapit na ang tagulan. Ang Philippine Arbor Day ay sinabatas sa Diwan na Republic Act No. 10176 o ang Arbor Day Act of 2012. Layunin ng batas na ito na mapangalagaan ang kalikasan, mapanatiling balansing ekolohiya at mahikayat ang mga mamamayan na makabahagi sa mga gawaing pangkalikasan. At sa huling balitang sanggunian, pinagtibay ng sanggunian ng Iba ang resolusyong naglalayong magkaroon ng formal na ulat sa bayan ang mga konsehal, kabilang na po ang ating Municipal Vice Mayor. Layunin ang mungkahing resolusyon ni Kagawad Raydag Villamin Jr. na mas gawing komprehensibo at palakasin ng mga nagawa ng sanggunian sa nakalipas sa 1 taon sa pamamagitan ng pag-uulat nito. Binigyang diin din ng resolusyong ito na mahalaga ang transparency, accountability at partisipasyon ng publiko sa mabuting pamamahala. Sa pamamagitan ng taunang ulat, mabibigyan ng impormasyon ng mga residente tungkol sa mga batas, programa, proyekto at iba pang mahalagang gawain ng Sangguniang Bayan ng Iba. Mga Iban, yan sa inyo pong napakinggan ng mga nagbabagang balitang hatid namin sa inyo live dito sa ating programang Kaapihan sa Sanggunian over Iba Maabig Ka. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Algindel Almedina, sumasahing papawid po dito sa ating programa. Magbabalik po ang ating programa makalipas ang ilang mga paalaala.